Umakyat sa halos 1,500 ang nasawi kasunod ng magnitude 7.2 at 7.5 na lindol sa Venezuela. Ayon kay Venezuelan Interim President Delcy Rodriguez, may mahigit 3,000 naman ang sugatan. Patuloy pa ang rescue operations kung saan mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang rescuers na tumutulong. Kabilang sa mga nasagip ay isang babae at kanyang 9 na buwang gulang na sanggol. Nailigtas din ang isang lalaking 11 taong gulang na naipit sa ilalim ng mga guho. Libo-libo pa ang hinahanap ng mga rescuer. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Pinagbigyan ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang hiling ng prosecution team na i-freeze ang perang nakuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang maaresto siya noong March 2025. Inatasan din ng Trial Chamber 3 ang ICC Registry na magbigay ng listahan ng mga gamit na nakuha sa dating Pangulo ng arestuhin. Ang desisyon na yan ay nakapaloob sa sagot ng defense team na isinapubliko ng ICC noong Biyernes. Hindi tinukoy kung magkano ang perang nakuha kay Duterte. Ayon pa sa defense team, gusto rin ng prosecution team na ma-access ang mga gamit na dala ng dating Pangulo na ngayon nasa kustodiya ng ICC Registry. Tinawag yan na fishing expedition ng defense team at hindi raw dapat pagbigyan dahil walang basihan. Ipinunto rin ng defense team ni Duterte na walang epekto sa kasong crimes against humanity ang pag-freeze ng Trial Chamber 3 sa perang nakuha sa dating Pangulo. Ipinagbabawal ng magdala at gumamit ng cellphone ng mga estudyante ng public schools sa Dumanhog, Cebu. Ipinatupad yan ng lokal na pamahalaan kasunod ng karahasan sa mga paaralan na kinasangkutan ng mga minor de edad na mag-aaral. Ayon kay Dumanhog Mayor Efren Gica, oras na mahulihan ng cellphone ng isang bata sa eskwelahan, kukumpiskahin ito at ibabalik lang sa katapusan ng school year. Kung hindi raw sang-ayon ng mga magulang sa ban, maaari raw ilipat na eskwelahan sa ibang bayan ang kanilang mga anak. Bukod sa cellphone ban, hihigpitan din daw ng Dumanhog LGU ang inspeksyon sa mga estudyante at guro papasok ng eskwelahan. Krisis sa langis at problema sa transportasyon ng ilan sa mga paksa ng Live AIDS 36, Let There Be Laughs ng student organization sa University of the Philippines, Diliman na UP sa Mascom. Kabilang din ang mga away politika, reclamation sa Manila Bay at kontrol ng ilang makapangyarihang pamilya sa mga negosyo. Sa mga idinaan sa pagkanta, pagsayaw at pagpapatawa. Ayon sa direktor ng Live AIDS 36 na si Deo Divina Gracia, ang kanilang show ay isang paraan ng aktivismo at pagpapahayag ng saloobin sa mga nangyayari sa ating bansa. Anong Pinoy fried delicacy ang bet mo? Lumpia o empanada? E paano kung may 2-in-1 version yan? Yan ang lumpianada ng mag-asawang Ms. at Rick Ortonio na ngayon patok na produkto sa California sa Amerika. Sabi nga, pinipilahan at binabalikan. As True Blue Ilocanos, una nilang itininda roon ang vegan longganisa. At nang sumikat ang Ilocos Empanada, hindi sila nagpahuli at gumawa ng version nila with the twist. Same ingredients lang naman, kabilang ang homemade nilang longganisa. Ang kaibahan lang, hindi gawa sa rice flour o pambalot nila, kundi lumpia wrapper, kaya garantisado ang crispy goodness. 11 ang patay sa pagbagsak ng eroplano sa Tomblaine, France. Kabilang po sa mga nasawi ay ang piloto ng eroplano, 5 trainee parachutists at 5 instructors. Base sa report, bumagsak ang eroplano ilang sandali matapos mag-take off ito mula sa paliparan. Ang nasabing aircraft ay gamit ng parachuting school. Irerespeto raw ng Ateneo de Manila University ang rekomendasyon ng PNP-CIDG na ireklamo ng Anti-Hazing Act ang 11 staff ng kanilang men's basketball team, kabilang ang nag-resign na si Coach Tab Baldwin. Ang reklamo ay kaugnay sa pagkamatay ng basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa gitna ng kanilang team building activity sa Dipocalao, Aurora. Ayon sa Ateneo, patuloy silang makikipag-ugnayan sa mga investigasyon ng mga otoridad. Kumpiyansa raw silang patas at buong masusuri ang katotohanan tungkol sa insidente at idadaan sa tamang proseso.
Magpapatuloy raw ang universidad sa pagsuporta sa pamilya ng mga sangkot sa insidente at sa pangangalaga sa kanilang estudyante at komunidad. Titiyakin daw nilang hindi na mauulit ang ganitong trahedya. Mahigit 4,000 senior citizens sa San Juan ang nakatanggap ng libreng bigas mula sa gobyerno. Pinangunahan po ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pamamahagi niyan. 10 kilong bigas ang natanggap ng kada recipient. Sa kabuuan, halos 9,000 senior citizen ang beneficiaries ng libreng bigas sa lungsod. Nabigyan din po ng libreng bigas ang mga beneficiaries sa ilang lugar sa Maynila at Quezon City. Layo ng programa na maipakita ang pagtutulungan ng lokal na pamahalaan sa gobyerno para sa food security ng mga nasa vulnerable sector. Patay sa pananambang ang isang Muslim religious teacher o Islamic ustad sa Zamboanga City. Ayon sa pulisya, pauwi na sakay ng motorsiklo ang biktima at minor de edad niyang angkas ng barilin ng riding in tandem. Patay ang guro habang sugatan ang kanyang kasama. Agad tumakas sa mga namaril. Na-recover sa crime scene ang 8 basyo ng bala ng 9mm na baril. Patuloy ang investigasyon sa krimen at ang pagtugis sa mga gunman. Patay ang isang lalaki matapos tagain ng nakaalitan niyang kapwa magsasaka sa Naga, Camarines Sur. Nadiskubre ang bangkay ng 59 anyos na biktima sa palayan sa barangay Pacol. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nagtalo ang dalawa dahil sa patubig sa kani-kanilang palayan. Naaresto kalaunan ng tumakas na suspect. Na-recover sa kanyang bolo na ginamit sa pananaga. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang suspect na nahaharap sa kaukulang reklamo. Tumanggi magbigay ng pahayag ang parehong kampo. Dahil sa grand support ng fans, may grand thank you rin ang cast ng The Secrets of Hotel 88. Featured sa mall show sina Sparkle star Vince Maristella, Josh Ford, AZ Martinez at Dustin Yu. Kanya-kanya sila ng pakilig performance. Gayon din ang kapamilya stars na bumuo sa mystery drama series. Proud moments at mixed emotions daw ang cast para sa kanilang pinaghirapang serye. Napapanood sina Vince at AZ sa View original series na Love Siargao. Kasama rin si Vince sa cast ng comedy series na Delivery Boy na pagbibidahan naman ni Will Ashley.